Sabi ni Kuya Ryan kanina, yung mga nanay daw ilaw ng tahanan. Totoo ba yon? Amen. Sana yung mga tatay hindi maging dilim ng tahanan. Sana maging kanlungan ng tahanan. Amen po? Amen kayo dyan mga tatay. Sama-sama tayo. Okay, bago po tayo tumuloy sa atin pong pag-aaral, meron po muna po akong nais sagutin dun sa tanong nung nakaraan nung linggo, nung atin pong pagtuturuan, na hindi po naging malinaw yung sagot ko po dun sa tanong ni Ate Marlene. Ate Marlene, anong nangyari sa'yo? Okay. Opo. Sagutin ko po yung tanong ni Ate Marlene na yung tanong po niya yung, correct niyo ako Ate Marlene kung tama po yung tanong niyo, yung konsensya ba, ayun ba yung banal na espiritu? Tama po ba? Yan po. Ang malinaw pong sagot ay hindi. Opo. Kasi po yung konsensya ay yung lahat po nating, sa sarili natin, yung lahat ng alam natin, sa sarili natin, karanasan natin, natutuhanan natin, sa ating sarili po doon tayo kinokonsensya ng ating sarili. Ganun po siya, mga kapatid. Yung konsensya ay nagmumula sa atin, mga kapatid. Kinokonsensya tayo ng ating sarili, ng ating mga ginawa, ng ating mga naranasan sa buhay. Pero po, yung banal na espiritu, inuusig tayo, inuudyukan tayo sa magitan po ng mga narinig na unawaan natin na salita ng Diyos. Amen po? Kaya po, kailangan tayong mag-aral, kailangan kang dumalo sa mga pagtitipon, kailangan kang magbasa ng Biblia para yung banal na espiritu mayroon gamitin para sa iyo na usigin ka dun sa alam mo. Amen po? Ganun po mga kapatid, yung banal na espiritu, inuusig niya tayo sa pamamagitan po ng nalaman, natutuhan natin na salita ng Diyos. Sana po, malinaw na po sa atin yung sagot na yan. Okay na po? Yan. Tayo'y tumuloy na sa atin pong pag-aaral. Okay, doon po sa mga 18 years old pa, pataas, ano po yung gagawin natin bukas? Boboto. May kudigo na ba kayo? Sana wala pa. Ano po? Sana wala pang kodigo. Kasi sana, pagkatapos po ng ating pagtuturuan sa ngayon, sana may kaunting pagbabago. Kung meron na po kayong napupusuan, kung meron na pong, sana wala. Meron nang nagbigay, sana wala. Yan po, mga kapatid. Sana, pagkatapos po nating pagtuturuan, may pagkupasya tayo na ilalapat po natin dito po sa ating pagtuturo. Amen po ba? Pero bago tayo magsimula, ipakilala ko muna po sa inyo kung ano po yung stand ng Jesus First. Tungkol po sa gagawin natin bukas. Ang stand po ng Jesus First, mga kapatid, hindi po tayo nag-i-endorso ng kandidato. Yung kung sino man silang nag-i-endorso sila, bahala sila. Pero tayo po, bilang Jesus First, hindi po tayo nag-i-endorso ng kandidato. Bilang Jesus First, tayo po ay nagtuturo kung papaano pumili ng mamumuno.
tuturuan tayo kung paano tayo pipili ng tamang mamumuno. Yun po yung tungkulin ng Jesus First sa ganito pong gagawin, sa ganitong yung gagawin natin bukas. Amen po? Handa na kayo? Okay. Bukas po ay araw ng pagpili ng namumuno. Yung mga pipiliin po natin, mga kapatid, magsisimula po dun sa senador, congressman, gobernador, mayor, at ilan pa. Hindi ko na binanggit yung ilan pa po. Mga konsyal, na po. Marami pa. Ano po. Ilalagak natin yung banal na pagboto, mga kapatid. Tandaan po natin, bilang isang Kristiyano, dapat yung gagawin natin, tiyakin natin. Bilang isang Kristiyano, gawain po natin magpakabanal. Kaya po dapat yung atin pong gagawin bukas, isipin natin na ito ay banal na pagboto para sa atin. Inilalagak sa atin ng Diyos yung kapangyarihan upang pumili ng mamumuno sa ating bansa. Bagamat sa ilan ang pagboto ay para pong piyesta. Para sa ilan, ang pagboto ay para lamang pong katuwaan lang. Parang pesta sapagkat ito ay sa kanila minsan ay may sayawan. At kung ano-ano pong salita yung ipinapangako, na hindi naman po talaga alam kung ano po yung sinasabi. Bagamat maraming naniniwala sa kanyang sinasabi. Ang pagpili po ng isang mamumuno sa isang banal. At siniseryoso po ito, mga kapatid, ng Diyos. Yung pagpili ng namumuno. Siniseryoso niya na magbibigay siya ng mga tagubilin. Yung mga propeta po, mga kapatid, nagpahayag. Itinuro ito sa bansang Israel noong unang panahon. Maging ang Panginoong Hesus mismo, marami siyang sinabi tungkol sa pamumuno. Kung paano susuriin ito sa iglesia at maging sa mga pampublikong paglilingkod. Ganon din po ang mga apostol, mga kapatid. Kung tayo man po ay may napupusuan na, ito yung sinasabi ko. Baka tayo po ay mayroon ng napupusuan. Na po, sakali man po na maunawaan po natin yung pag-aaral na ito, nawa po mausig tayo ng banal na Espiritu. Maibuto po natin, mapili natin yung nararapat. Sa larangan po ng pananampalataya, kung sino yung mga nailuluklok sa panahon nila, sa kanilang pamumuno, nasa kanila yung pagbagsak at pagtagumpay ng isa pong pamayanan. Ganun po kaseryoso ang pagboto. Kaya po, mga kapatid, seryosohin po natin yung pagboto. Seryosin po natin yung pagpili ng mamumuno sa atin. Kung tayo ay lalahok, kung tayo po ay nakalugmok, mga kapatid, sa nakaraan na halalan, yun po ay may kinalaman sa mga namumuno sa atin. Subalit, kung sa bawat isa ay naniniwala po na tagumpay tayo sa nakaraan, bahala na po, mga kapatid, ang bawat isa po sa atin kung ano yung pananaw natin dito. Pero yung anuman yung nangyari sa bansa, yun po ay dahil sa pamumuno. Amen pa? Kaya po, sabi ko na po kanina, yung atin pong pamagat, nung ating pong pag-aaral, kung pipili ng mamumuno. Ito po ang magluluklok sa Kanya at mamumuno sa atin sa loob po ng yung ibang posisyon po, mamumuno po siya ng 6 na taon at yung ilan po ay 3 taon.
yung atin pong, yung pamumuno nila. Kaya po, mga kapatid, atin pong tingnan, yung sinasabi po nung Kawikaan, 29, 2-4. Pwede po bang pakibasa? Kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Ang kaharian ay matatag kung ang hari makatarungan. Ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi siya'y gahaman. Malinaw po ba sa inyo yung sinasabi nung Kawikaan? Mga kapatid, diyan ba ninyo ibabatay yung inyong pagpili na, iboboto sa araw ng bukas? Gaano po kadirekta yung sinasabi ng Diyos sa counsel niya na binasa po ni ate sa verse 2 hanggang at verse 4. Kapag ang namamahala ay matuwid, may direkta siyang resulta sa bayan, mga kapatid. Magsasaya. Ngunit kung ang namumuno, ano po ang mangyayari? Kung namumuno ay masama, tumatangis ang bayan. Madali po itong makita kung tayo po ay nag-grocery, mga kapatid. Sabi nga, kung yung dati mong kariton ay napupuno, noon, kung yung namumuno ay matuwid, subalit kung ang namumuno ay hindi matuwid, yung iyong kariton ay kalahati na lamang. Kapag po tumatangis ang nakakarami, alam mo na kung sino ang dapat sisihin. Kahit gaano pang nagkasala yung taong bayan, nasa namumuno pa rin po, mga kapatid, ang lahat. Yung sinabi po yan sa verse 4. Kung ang kaharian ay matatag, kung ang hari ay makatarungan, makikita po natin kung paano kinokonekta ng Diyos kung ang namumuno ay matuwid, magiging matatag. Subalit, kung sabog-sabog po sila, kung sila po ay nagkakanya-kanya, hindi po magiging mabuti ang pamumuno. Mawawasak ang kaharian kapag ang namumuno ay gahaman sa salapi. Hindi po masamang magtrabaho. Hindi po masamang kumita ng salapi. Pero hindi po dapat pinag-iintensyonan ang hindi mo salapi. Yun po yung ibig sabihin ng gahaman. Yung ibig sabihin po ng gahaman, nananapaka ng tao. Po, tinatapakan mo yung tao. Ano pa po, mga kapatid? Para lamang magkamal ng salapi, pumapatay ka ng tao dahil sa salapi. Naglilingkod ka dahil sa salapi. Pagiging gahaman po yun, mga kapatid. Kailangan pong marunong tayong maglagay ng boundary sa buhay po natin. Sapagkat kapag lumagpas tayo roon, maapektuhan po yung mahalaga sa ating buhay. Maapektuhan po yung pagiging Kristiyano natin kapag hindi tayo marunong maglagay ng boundary sa ating buhay. At marami pa pong maapektuhan kapag hindi tayo marunong maglagay ng boundary sa ating buhay. Kapag hindi tayo marunong, boundary sa buhay, siya naman yung nagpapakilos sa ating buhay. Amen po? Kapag hindi tayo marunong maglagay ng boundary sa ating buhay, siya na yung magpapakilos sa ating buhay. Bakit nga po ba lubhang napakalaga ng wastong pagpili ng namumuno? Bakit mahalaga
yung pagpili sa kasaganaan po ng pangangampanya sa ngayon sa mga telebisyon at iba pa na milyon-milyon po yung ibinabayad nila dun sa mga pangampanya po nila para lamang po sumayaw at mangako kung ano-ano. Ako po mayroon pong napanood. Di ko po alam kung napanood ninyo. Sa social media. Ang sinabi po nung isa, bago ka mangako, suportahan muna ang iyong anak. Para sa akin po, tama po iyon yung sinabi nung akin pong napakinggan. Bakit po? Mangako siya sa taong bayan. Pero mga kapatid, yung mismo, yung kanyang tungkulin at responsibilidad, ay hindi po niya magawa. Paano niya ngayong gagawin kapag siya po ay nailuklok na sa pamumuno? Ibig sabihin, gayon din po yung kanyang gagawin. Naniniwala ba kayo doon? Gayon po. Ganito po yung sinasabi ng Biblia. Laging kinokonekta yung pribadong buhay sa pampublikong buhay. Hindi sila magkahiwalay, mga kapatid. Mapahariman, mapapinunuman, bayan man, mga kapatid. Mapapunong bansa, kahit po mga kapatid, pastor, laging kinokonekta yung pampublikong buhay sa personal niyang buhay. Mapa-elder po, mapa-ministry head. Kaya nga minsan, kapag hindi nag-aakma, hindi tama, na ibababa, mga kapatid. Amen po? Ganun po ang ibig sabihin ng Biblia. Ganun po dapat yung namumuno. Nakasalalay ang kahinatnan ng pinapamunuan at itatalaga sa mamumuno. Marami pong nagsasabi, mga kapatid, ito narinig ko na po ito. Di ko po alam sa inyo kung narinig niyo na. Marami pong nagsasabi, pare-pareho lang yan. Kahit sino, ganun din. Eksakto po, mga kapatid. Yung sinabi na pare-pareho lang. Ganun po ang ibig sabihin. Ganun po, mga kapatid, ang gusto ng demonyo na maging pare-pareho lamang para walang pagbabago. Sapagkat ayaw niyang mabago ang masama tungo sa pagiging matuwid. Ang pagpili po natin na mamumuno ay kung maaari ay mayroon pong takot sa Diyos. Siya ay matuwid at mabuti sapagkat ang taong walang takot sa Diyos, ang kinakatakutan lamang niya ay yung mangyayari sa kanyang buhay. Ang kinakatakutan niya ay hindi manalo. Kaya nga, bago magbutuhan, marami na siyang ginagawang paraan. Mali man, kasalanan man, gagawin niya para lamang manalo. Ayaw siyang tumanggap ng pagkatalo. Ano po ba ang tinatagubili ng Diyos kapag pipili ng mga mamumuno sa bayan? Magsimula tayo sa ating pong pagpili, sa iboboto, doon po sa pinakasimula po ay yung konsyal ng bayan at hanggang doon po sa senador.
yung iboboto po natin bukas. Kung sino po yung ating pipiliin, siya ang maghahatid ng kagalakan o kalungkutan sa isang pamayanan. Ito ang dahilan kung bakit may mga lungsod po na maunlad at may lungsod na naghihirap. Ito po ay mahalaga sa Diyos sapagkat ang pipiliing pinuno ay maghahatid ng kagalakan o kalungkutan sa isang pamayanan. Atin pong aralin mga kapatid, basahin po natin yung unang Samuel, chapter 8, 19 hanggang 22. Pakibasa po ate. Hindi pinansin ng mga Israelita ang mga sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, basta gusto naming magkaroon ng hari upang kami maging katulad ng ibang bansa. At upang ang aming hari ang siyang mamamahala at mangunguna sa amin sa digmaan laban sa aming mga kaaway. Nang mapakinggan ni Samuel ang kahilingan ng mga tao, sinabi niya ang mga ito kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, pagbigyan mo na ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Pagkatapos nito'y pinauwi na ni Samuel ang mga Israelita sa kani-kanilang bayan. Okay. Dito po, mga kapatid, sa atin pong bansa, ang pagpili po ng pinuno ay hindi lamang dun po sa nais ng Diyos ang mangyayari. Malinaw po sa inyo mga kapatid, dito sa ating bansa, mga kapatid, ay hindi lamang po dun sa nais ng Diyos ang mangyari. Ang iba po kasi masyado pong espiritualidad, mga kapatid. Ang sabi ng ilan, kapag ginusto ng Diyos, yun ang mananalo. Tama po, mali? Ulitin ko po yung tanong. Gusto ko pong marinig yung sagot nyo. Kapag ginusto ng Diyos, yun ang mananalo. Dito po sa ating bansa. Mali, tama? Ay kung binuto ko yung ayaw ng Diyos, sino mananalo? Kung binuto ng karamihan yung ayaw ng Diyos, sino mananalo? Yung ayaw ng Diyos. Tama po? Parang hindi sila nagkakaisa. Dito po, mga kapatid, sa Pilipinas, sinabi ko na po, kapag hindi po lahat na ginusto ng Diyos ay mangyayari. Ito po, mga kapatid, yung propesiya po, linawin ko po muna po bago tayo tumuloy. Yung propesiya po ng Diyos, kapag involved yung tao, nababago. Amen pa? Parang ayaw pa rin nila. Pag involved po yung tao, kasi yung tao ay may kalayaan, dun sa gugustuhin ng Diyos, pwede po siyang mabago. Tulad din po ng butuhan. Dahil involved yung tao, napipili, pwede po mabago yung gusto ng Diyos. Pero po, sabi po, ang binoto ng tao ay yung kabilang kandidato. Yan nga po yung sabi ko na, sinong mananalo? Di yung binoto ng tao. Sapagkat inilagay ng Diyos ang kapangyarihan sa kamay ng tao. Kaya mga kapatid, hindi pwede natin ibalik sa Diyos. Pero po, paglaon, pwedeng gumawa ang Diyos ng paraan. Pwedeng gumawa ang Diyos ng paraan, paglaon. Pero dun sa inailuluklok, mga kapatid, kung sinong binubuto ng taong nakakarami, yun po yung mananalo. Sapagkat binibigyan ng laya ng Diyos ang tao dito sa atin po, sa Republika ng Pilipinas na pumili. Tayo po ang pumipili. At yung pinili natin, yun po yung sinasabi ni Pablo,
na yun yung iniluluklok ng Diyos. Salig sa pamamaraan na nakatakda sa isang bayan o sa isang bansa. Salig, kung ano nakasalig, mga kapatid, sa isang bansa o isang bayan, na po, tulad natin, na tao po yung binibigyan ng Diyos na kapangyarihan na pumili, yun po yun ang nailuluklok. Ang nahirang nga, ang inira nga ng mga tao ay siya pong iniluluklok ng Diyos sa ating bayan na tinatawag po nating eleksyon. Amen po? Malinaw na sa inyo? Okay. Tuwing sasapit po ito, mga kapatid, tuwing sasapit yung mangyayari sa araw ng bukas, nagkakaroon tayo ng pagkakataong hirangin ang mga mamumuno sa atin sa iba't ibang antas ng pamamahala sa ating bansa. Kung sino man ang mahalal at mahirang ay marapat nating pagpasakupan kung maayos naman ang proseso at pagkahirang. Pwede po tayong magsisi, mga kapatid, sa mga pinili natin kung tayo man po ay nagkamali. Di ko po alam, pero may alam din po ako. Marami pa po nagsisisi doon po sa nakaraang eleksyon. Pero kailangan po nating hintayin yung 6 na taon o 3 taon man sapagkat tayo, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, di naman po tayo pwedeng magrevolusyon. Amen po? Kaya pipili tayo ng marapat bilang isang Kristiyano. Di naman po tayo pwedeng mag-alsa laban sa pamahalaan. Kaya po, mga kapatid, tiyakin natin yung pagkakataon na to na pumili tayo, mga kapatid, na panibagong mamumuno sa atin sa ngayong eleksyon. Ito yung panahon para pumili ng narapat na mamumuno sa ating bansa. Dahil dito, lubhang napakahalagang tungkulin ang pagpili ng mga taong hihirangin upang mamuno sa atin. Paano po natin ito gagawin? Mayroon po bang sinasabi ang Biblia upang maturuan at magabayan tayo sa banal na tungkulin? Mayroon ba yung pastor, basihan upang pumili ng narapat? Yun na nga po yun, mga kapatid, yung binasa kanina dun sa unang Samuel chapter 8, 19 hanggang 22. Okay, pansinin po natin. Pakibalik na lang po, Kuya Kenneth, yung kanina para kunan yan po. Yung unang Samuel chapter 8, 19, 22. Nabasa na yan kanina, di ba po? Nabasa na? Hindi pa? Hindi pa, no? Pakibasa uli. Nabasa na? Okay. Pansinin po natin, mga kapatid, yung talatang yan. Mahalaga po yan. Hindi po dyan pinansin ng Israel ang sinasabi po ni Samuel. Ibig sabihin, may mga nauna nang sinabi si Samuel. Ang gusto nila, yung mga Israelita, magkaroon sila ng hari tulad ng kapitbayan. Kapitbahay nila, kapitbayan nila, kapitbansa nila. Ang dahilan po nila, ano na yan? Senior na. Si Samuel. Matanda na si Samuel. Kaya, pipili kami, gusto namin magkaroon ng hari. At yung mga anak naman ni Samuel, na hindi naman tapat kay Yahweh. Yun yung reason, yun yung dahilan nila. Hindi naman po problema kay Yahweh yung anak ni Samuel.
pwede naman po yung pampalit ay tulad po nung pagpalit dun kay Samuel. Katulad ng pumalit kay Saul, di ba? Yung pinili ng hari, si Saul, ang pumalit kay Saul ay si David. Di ba po, mga kapatid? Pwedeng gawin yan ng Diyos. Ano po? Na ipalit tulad ng pangyayari ng pagpalit kay David. Na hindi naman akalain ng tao na ganun po yung mangyari. Hindi po, sabi nga natin, walang imposible kay Yahweh. Dahilan lang yon ng mga Israelita na ayaw nila kay Samuel. Dahil ang gusto nila, tulad ng kanilang kapitbayan, magkaroon ng hari. Ano yung nasa puso kaya ng mga Israelita? Naiinggit sila dun sa mga kapitbayan nila. Kapitbayan, kapitbansa. Gusto nilang magkaroon ng Agag, Abumenita, at magkaroon sila ng Gog. Naiinggit sila. Ang sabi nila, bigyan mo kami ng hari. Ang sabi ni Samuel, ba't naghahanap kayo ng hari? Si Yahweh na nga mismo ang namumuno sa atin. Hindi man lang nila inisip ng mga Israelitang ito, sa haba ng kailang pakikipaglaban, hindi po sila natatalo. Dahil kasama nila si Yahweh. Hindi nila natatanto sa digmaan. Kapag sumusunod sila kay Yahweh, hindi nila naiisip iyon na hindi sila natatalo. Hindi po sila nagugutom, yung mga Israelitang ito. Hindi nila naisip kung paano sila mahirap sa buhay, pero hindi po sila pinababayaan ng Diyos. Dahil sa timing po, mga kapatid, kung alam po natin yung bayang Israel, may timing po yun, mga kapatid. May timing ang Diyos na binibigay sa kanila. Nagpapaulan ang Diyos. Sa tuwi pong bago sumibol yung kanila pong pananim, yung kailang trigo. At pagsibol po, mga kapatid, yung bago siya mamulaklak, doon naman po muli magpapaulan si Yahweh. At sila po, mga kapatid, wala po silang inaasahan, kundi umaasa po sila sa ulan lamang, sa pagpapaulan lamang ni Yahweh. Kaya po sila nananagana dahil kay Yahweh. Pero naghahanap sila ng bagong hari. Ayaw nilang si Yahweh ang mamuno sa kanila. Ang dahilan, naiinggit sila. Nabubulag sila, mga kapatid. Pero ganun po, tayo, minsan, nabubulag tayo dahil dun sa kapitbahay natin, kaibigan natin, kakilala natin, na hindi naman Kristiyano, hindi naman anak ng Diyos. Nabubulagan na tayo, pero hindi po tayo pinapabayaan ng Diyos. Hindi natin yon nakikita. Minsan tulad din tayo ng mga Israelita. Nalilimutan natin kung ano, meron tayong pagpapalang buwat kay Yahweh. Pero po, bilang mga Kristiyano, hindi po dapat. Amen po? Amen po? Sapagkat kung anong mayroon tayo, mga kapatid, na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Eksakto po yun, mga kapatid, para sa atin. Maaring sobra, maaring kulang para sa iba. Pero kung tayo po ay manampalataya sa Diyos, eksakto po yun, mga kapatid, para sa atin. Ang sagot po nila, kahit na walang katuwiran, ano pong sagot nila? Diyan sa talatang yan, basta.
Basta. Walang katwiran yun, mga kapatid. Basta na, ibili mo ko. Basta na, bili mo kong cellphone. Walang katwiran, walang dahilan. Yung sagot palang basta, diyan pala nakuha sa sinagot ng mga Israelita nung naghahanap po sila ng hari. Ito yung sagot, mga kapatid, na mga naiinggit. Pinayuan mo na. Susundin pa rin yung kailang gusto. Kinaunsilan mo na. Susundin pa rin yung gusto. Basta pastor, susundin ko yung akin. Bakit po? Gusto nilang makitulad sa kailang kapitbayan. Gusto nilang umayon sa takbo ng sanlibutan. Yung sinabi kanina po ni Ate Pe sa call to worship. Ang gusto nga ni Yahweh, iba tayo sa kanila. Amen po? Ang gusto ni Yahweh, maiba tayo sa kanila. Magbago tayo. Huwag tayong ayon sa takbo ng sanlibutan. Maging tulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagiging katulad ng Panginoon Jesus ay mayroon pong pagpapasya. Amen po? Hindi po pwedeng sabihin natin na kapag gusto ako ni Lord baguhin, babaguhin niya ako. Hindi po, mga kapatid. Kailangan kang magpasya na sumunod sa Panginoon. Ang sabi ni Samuel, Lord, anong gagawin ko rito? Ang sabi ni Yahweh sa verse 22, pagbigyan mo ang gusto nila. At pinagbigyan nga ang kanilang gusto. Sino ang kanilang naging hari? Si Haring Saul. Tanong, napabuti po ba yung Israel sa pamumuno ni Haring Saul? Hindi po, mga kapatid. Ibinigay sa kanila yung pagpapataw ng malaking tax. Ano na ngayon ang mangyayari? Kapag nagpataw yung pinulo mo ng malaking tax, anong mangyayari sa iyo? Yung kariton, 1/4 na lang. Inalipin sila, kinuha yung mga binata upang gawin sundalo. Dahil po si Saul, mahilig po siyang laging makidigma. Hindi po sila napabuti. Kaya po, yung pagpili natin na laban sa gusto ng Diyos, hindi po ito makakabuti sa atin. Kaya po, matuto tayong magsikil ng atin pong mga damdamin at maglinaw ng ating mga isipan at sumunod sa Diyos, hindi ayon sa ating mga damdamin, lalo na po sa araw ng eleksyon. Magsisimula pa lang po tayo. Ano po ba ang tagubilin ng Diyos sa pagpili ng mga namumuno? Una, sabi po, isaalang-alang ang patotoo ng kasaysayan at buhay na pipiliing mamumuno. Isaalang-alang mo. Ano po? I-google mo para malaman mo yung kasaysayan. Kapag ang Diyos ang pipili, ano ang isaalang-alang? Kapag ang Diyos, tandaan po natin, kapag ang Diyos ang pipili, ano po yung kanyang isasaalang-alang? Patotoo ng kasaysayan at buhay. Kung anak ka ng Diyos, sasang-ayunan mo ang Diyos. Amen pa? Anak ba kayo ng Diyos? Yung sinungaling sa nakaraan, hindi siya magiging matapat kapag nailuklok na. Kasi, ganun pa rin siya. Hindi siya magbabago dahil na iluklok na.
Yung mga nagsasabing magbabago yan, kapag naupo na, ilusyon lamang po yan, mga kapatid. Kapag ang paniniwala natin ay magbabago, kung magbabago man, mga kapatid, ay katulad siya ni Pablo na tinamaan ng liwanag, mga kapatid. Pero yung mga elemento ay hindi po nagbabago dahil sa nahalal. Yung hindi matapat sa asawa, kapag nahalal, hindi pa rin matapat sa asawa. Kapag sabi nila, pag ito pinakasalan ko, hindi na to lasenggo. Ewan ko sa'yo. Nagreklamo, Pastor, bakit yung asawa ko lasenggo? Eh, nung pinakasalan mo ba, lasenggo yan? Opo, Pastor, ay natural. Ganun po, mga kapatid. Maliban na lamang, natamaan siya ng liwanag ng Diyos tulad ng pagkakilala ni Pablo. Yung matakaw po sa salapi, kapag nahalal, matakaw pa rin po yan sa salapi. Lalo na po, mga kapatid, lakas-lakasan ko. Lalo na po, kapatid, kapag binigyan mo siya ng kapangyarihan upang maging matakaw sa salapi. Lalo yan magiging matakaw. Binigyan mo siya ng kapangyarihan. Iniluklok mo siya, mga kapatid. May patato po ang kasaysayan. Yung buhay ninyo, yung buhay ko, kung sino tayo ngayon, yun po yung kasaysayan na magsasabi kung nabago tayo at hindi. Kaya nga po yung ilan ay nawala na. Dahil hindi nagpatotoo sa kasaysayan. Amen ba? Kaya tayo naninatili, mahaba na yung pagsasama natin dahil nagpapatotoo yung kasaysayan. Yung ilan wala na dahil hindi po sila nagpatotoo nung kasaysayan na sila nga ay sabi nila na sila ay Kristiyano. Hindi naman po mahirap ang pagsuri upang makapili ng wasto at lapat kailan lamang balikan ang nakaraan at ang kasaysayan ng isa pong kandidato upang makita ang pag-unlad ng pag-iisip, karakter at pamumuhay. May tinanong po ng isang kandidato, ano po ba ang programa niyo kapag kayo ay nanalo? Ang sagot, saka ko na po isipin kapag nahalal ako. Oh, parang may alam kayo. Ibig sabihin po, mga kapatid, wala siyang plano sa buhay kapag nailuklok na. Yung mga elder nga sa church, bago ma-ordain, ginaganap na yung tungkulin. Amen po? Saka ko naisipin, ewan ko sa iyo. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi siya handa. Hindi po pwede kapag po nahalal, saka pa lang po mag-aaral ng batas at pamumuno. Kapag mag-aaral ka pa lang ng batas, pinapasahod mo siya. Pinapasahod siya ng pamahalaan para mag-aral, hindi para maglingkod. Amen pa? Sabi ng iba, kukuha ko ng advisor na abogado. Di yung abogado dapat nagkandidato. Anong gagawin mo? Wala ka naman alam. Di yung abogado dapat ang kumandidato sa pamamagitan po ng senador at congressman. Kasi po yung congressman at senador, sila po yung gumagawa ng batas. Paano ka gagawa ng batas kung wala kang alam sa batas? Amen po? Dahil siya nga po yung may kakayanan.
Paano po kapag walang alam sa batas? Yun po, sabi ko, paano siya kakata? Ano ang gagawin, mga kapatid, kapag siya ay nahalal? Hindi po natin minamahina yung okay, tuloy natin. Parang naapektuhan sila dun sinabi ko. Hindi po natin, mga kapatid, minamahina yung walang alam. Ang dapat lamang, lumagay po tayo sa dapat kalagyan. Lumagay siya dun sa dapat niyang kalagyan. Amen po? Ang masama ba noon, ngayon, ay mabuti na. Yung pagsisinungaling noon, ngayon, ay nagsasabi na ba ng totoo? Lahat ay nagkakamali, mga kapatid. Ngunit, tinatanggap ba ng taong pipiliin ang kanyang pagkakamali bilang bahagi ng kanyang pagbabago? Hindi po natututo ang isang tao kapag hindi marunong umamin ng pagkakamali. Napapatungan lamang yung kanyang pagkakamali. Amen po? Okay, tingnan po natin, mga kapatid, yung sinasabi ng Panginoon doon po sa Mateo chapter 15 hanggang 20. Pakibasa po, ate. Mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno, at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta ayon sa kanilang mga gawa. Okay, pakibalik ko yan sa 15. Mag-ingat kayo sa mga hindi tunay at totoong propeta pala. Yan po. Lumapit sila sa inyo parang mga tupa, ngunit ang totoo, bababangis na asong gubat. Ano po ang ginagawa ng mga ganito po, mga kapatid? Pwede bang mamunga ang mangga ng santol? Maliban na lamang dun sa ginawa ng paraan. Pero yung normal na proseso nito, hindi po siya mangyayari yun. Amen po? Nakikita natin sa atin pong binasa kung ano yung puno, siya din yung bunga. Kaya't makikita natin sa kasaysayan kung ano yung ginagawa nila sa nakaraan, siya din yung gagawin nila kapag sila po ay nailuklok na. Lalo na po kapag hindi sila masipag sa trabaho. Yung masipag po, mga kapatid, sa mga mag-aasawa, kung naghahanap kayong masipag na mapapangasawa, yung masipag po, nagtatrabaho yung masipag magtrabaho, kapag linagay mo siya sa isang lugar, nakakita po siya ng gagawin. Pero, yung hindi po sanay sa trabaho, kapag linagay mo sa isang lugar, siya po ay natutulala. Yun po ang pagkaiba ng masipag at hindi. Kahit saan mo siya ilagay, nangangati ang kanyang mata, naghahanap siya ng gagawin. Nakikita niya yung mga gagawin. Ngayon, kung ibubuta natin yung tamad, huwag tayong umasa na magiging produktibo kapag siya po ay nahalal na. Amen pa? Huwag mong asahan na yung santol
ay mamumunga. No po? Kung hindi kailangan yung santol para mamunga, i-cultivate, abunuhan, alagaan. Gawain po yun ng isang masipag. Amen pa? Patotoo ng bunga. Sino ang mga kaibigan, mga kapatid? Patotoo ng bunga, sino yung mga kaibigan at kasama nito? Okay, basahin po natin, ate, pakibasa dun sa awit. 1 hanggang 3. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisa. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan, siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Ano po ang sabi diyan? Kaya po mapalad ang hindi nakikinig sa payo ng masama. Kung titingnan natin, ang kabaliktaran nito, yung sugarol, sino po yung laging kasama? Sugarol din. Yung sabongero, sino po yung laging kasama? Yung sabongero din. Ba? Yung manok daw. Alam niyo po, minsan yung sabongero, mas mahal pa niya yung manok kaysa asawa niya. Tama daw. Alam nila. Yan po, mga kapatid, yun yung lagi niyang kasama. Kung ano yung kanyang ginagawa. Kung ganito yung kandidato, mga kapatid, na ibubuton natin sila. Na halimbawa, yung kandidato ay manginginom. Sino yung laging kasama niya? Di manginginom din. Mga kapatid, komportable po, mga kapatid, yung isang artista sa pagtitipon ng mga artista. Amen po? Komportable yung artista sa pagtitipon ng mga kapwa niya artista. Komportable yung sinungaling sa pagtitipon ng kapwa niya sinungaling. Hindi po komportable yung matuwid sa pagtitipon ng mga ano. Hindi po komportable yung matuwid sa pagtitipon ng mga makasalanan. Dapat hindi po tayo nakukomportable doon. Ngayon, kung gusto mong mailoklok yon, yung isang tamad, isang sinungaling, isang sabungero, makukomportable ka kaya sa pagboto pa lang. Patotoo ng mga kaibigan at kasama. 1 Korinto 15:33 hanggang 34. Pakibasa po, ate. Hello po. Huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama'y nakakasira ng magagandang ugali. Magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala. Ang iba sa inyo'y hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Okay. Huwag kayong paluloko. Ang masamay kasama'y nakakasira sa magandang ugali. Magpakatino kayo at talikuran ang kasalanan. Ang masamay kasamay nakakasira sa magandang ugali. Kapag sino ang lagi nating kasama,
paglaon mga kapatid, ganun ka na rin. Ang iba, mga kapatid, yung akala nila, sila daw po ay superhero. Superman sila, yung inaakala nila. Na hindi sila maapektuhan dun sa lagi nilang kasama. Pwede naman po, mga kapatid. Pwede tayong makisama sa kanila. Pero sa mabuti pong layunin. Pero dun sa masama ng kailang ginagawa, hindi dapat. Amen po? Paglaon nga po, mga kapatid, kapag sumama ka ng sumama sa kanila, magiging ganun na rin tayo. Kaya nga, palaging sinasabi, kung palagi natin naririnig, yung kaninang ginamit na teksto na Ate Pe sa call to worship. Huwag tayong aayon sa takbo ng sanlibutan. Pag umayon tayo, tulad na rin tayo nila. Ano po yung sinasabi, mga kapatid? Pangalawa, maging tapat. Ba ito sa dati at sa kakaunti? Tingnan po natin, mga kapatid, yung sinasabi dun sa Lucas, chapter 16, 9 hanggang 11. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Okay, makikita po natin dyan, mga kapatid, yung katwiran ng Diyos. Hindi siya natutuwa sa mga kaya lang natin sabihin. Natutuwa siya sa mga ginagawa natin at handa natin gawin. At alam po iyon ng Diyos. Paano po sumukat ang Diyos? Ang mapapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Maging tapat ba siyang konsihal? Naging tapat ba siyang mayor? Naging tapat ba siyang congressman, senador, at iba po, panunungkulan? Ang kasaysayan at ang karanasan po ay nagpapatotoo. Hindi dapat, mga kapatid, yung sinasabing maging yung sinseridad na pamumuno. Hindi sapat yun, mga kapatid, kundi may kasanayan na mamuno at may kusang loob at may puwersang pamumuno. Amen po, mga kapatid. Hindi dapat yung may sinseridad lamang kung wala naman po siyang kakayanan. Amen po? Ano pa po, kung ito ay dating masama, una dawit sa masama, ito ba ay nabago na at nabago na? Tingnan po natin yung Lucas 19:8-9. Tumayo si Zakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Okay, sino po si Zakeo? Siya po ay maniningil ng buwis. Ano po? Sinunod ni Zakeo yung kautusan, mga kapatid. Kapag nadaya ka ng kalahating kilo, halimbawa lang po ito,
nung nakita niya na siya'y may nadaya, mga kapatid, yung pinagbilihan, sabi niya, kapag nadaya ka ng kalating kilo na gulay sa iyong pinagbilihan at naborn again po yung nang daya sa iyo, susunod na bibili ka sa kanya, gagawin mo siyang 2 kilo. Gayon po yung inihingi ng kautusan para hindi na siya tularan sa pandaraya. Ganon din po yung pagbibigay ng hikapo. Ang tanong, malupit po ba ang Diyos? Anong sagot? Hindi po, mga kapatid. Ginagawa po yun ng Diyos para hindi po tularan. Huwag tularan yung pandaraya, mga kapatid. Kaya nga, si Zaccheo, hindi lang niya hinarap yung kasalanan na pandaraya, kundi igit pa. Makikita po natin dyan at ipinakita po nung ating binasa. Ang sabi po niya, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At ano yung nangyari kay Zaccheo? Ang kaligtasan dumating ngayon sa sambayanang ito, sapagkat anak din siya ni Abraham. Naniwala ba si Zaccheo na maliligtas siya? Anong sagot? Hindi po, mga kapatid. Naniwala ba siya, Zaccheo, na maliligtas siya? Opo. Dahil ba sa sinabi nito? Hindi po. Dahil sa handang gawin ni Zaccheo. Kaya po, yung sinasabi ng mga kandidato na maglilikod sila ng tapat, mga ipinapangako nila, dapat tingnan po natin yung patunay nito sa magitan ng kanyang kasaysayan at nakaraan. Amen po? Yung sinasabi nila na sila po ay maglilingkod ng tapat at sila ay nangangako na maraming pangako, tingnan po natin, i-background checks po natin, mga kapatid. Amen po? Kailangan makita po natin yon bago natin sila, hindi ngayon isulat sa balota, i-shade sa balota. Okay, dumako na po tayo sa pangalawang sagot dun sa tanong na ano po ba ang itinatagubilin ng Diyos sa pagpili ng namumuno. Isa lang alang kung lapat sa gampanin ang katangiang taglay ng mga pinunong pipiliin. Ilaban po natin, mga kapatid, yung mga katangian. Na po, kung senador, congressman, dapat may alam po sa batas. Kung gobernador man po o mayor, ang kailangan makita, may kakayanan ba siya sa pamumuno? Kaya ba niyang pamumunuan yung kanyang pamilya o yung nakaraan? May kakayanan ba siyang mamuno? May gift ba siya dito? Lapat po ba, mga kapatid? Dahil kailangan ilapat. Sa ating pagpili at paghalal, dapat suriin at tiyakin na lapat ang ihalal po na pinuno. Anumang posisyon upang makaganap din sila na matapat sa tungkuling pinagluklukan sa kanila. Dapat suriin ang kanilang karakter, kasaysayan sa buhay at pinag-aralan. May mga kumakandidato po, mga kapatid, na senador, congressman, mayor, at ilan pa, mga kapatid, na wala pong alam sa batas at pamumuno. Ang sabi ko nga po kanina, ano yung gagawin nila kapag sila po ay nailuklok na? Kukuha ba sila ng advisor na may alam? Dapat nga po, sabi ko ay na, sila yung kumandidato sapagkat sila po yung may alam. Ibig sabihin, dumarating tayo sa magpapasweldo tayo dun sa taong nailuklok na walang alam. Dapat, ano po, mga kapatid, may kasanayan, may karanasan,
at ang kanilang may karanasan at yung dun sa pamilya at mga kaibigan, ano po, makikita natin may kasanayan ba siya sa pamilya niya bilang pamumuno. Ipinagtatanggol ba niya yung kanyang asawa? Isinusulong ba niya yung kanyang karapatan sa kanyang mga anak at mga kapatid na o kaya ay ito ay kanyang pinababayaan? Kung yung maliit pa lamang na tungkulin at responsibilidad, hindi niya magawa, lalo na ilalagay mo doon sa napakalaking responsibilidad. Amen po? Siyasatin po natin, mga kapatid. Ang ihalal ay hindi yaong aaralin pa lamang ang gampanin kapag nanalo na. Dapat ihalal ito dahil natanto natin na alam na niya ang gagawin kapag nanalo. Dito mahalaga ang kampanya, mga kapatid. Dito mahalaga yung debate kung saan maaaring isiwalat at malalaman at ibubunga din ng hindi ibubunyag din ang hindi po nalalaman. Kaya lang, yung iba ay ayaw nito. Sapagkat malalaman na wala silang alam. Ano yung katangian ng pagpili ng pinuno? Deuteronomy chapter 17, 14 hanggang 20. Pakibasa po, ate. Kapag kayo'y naroon na at naninirahan ng maayos sa lupaing ibibigay ko sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh, makakaisip kayong magkaroon ng hari, tulad ng mga bansa sa paligid ninyo. Maaari kayong maglagay ng hari, ngunit ang ilalagay ninyo ay iyong pinili ni Yahweh, at mula sa inyong lahi. Huwag ninyong gagawing hari ang sinumang dayuhan. Ang gagawin ninyong hari ay hindi dapat magparami ng kabayo para sa kanyang sarili. Hindi rin niya maaring iutos sa iba na magbalik sa Ehipto para ikuha siya ng maraming kabayo. Sapagkat pinag-utos ni Yahweh na huwag nang bumalik paroon. Hindi siya dapat mag-asawa ng marami at baka siya makalimot kay Yahweh. Ni hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng paghahari. Kapag siya'y nakaupo na sa trono, gagawa siya ng isang kopya ng mga kautosang ito na nasa pag-iingat ng mga paring Levita. Ito ay para sa kanya at babasahin niya araw-araw, upang magkaroon siya ng takot kay Yahweh na kanyang Diyos at upang buong puso niyang masunod ang mga kautusan at mga tuntunin ni Yahweh. Upang hindi siya magmalaki sa kanyang mga kababayan at upang hindi siya lilihis sa mga tuntuning ito. Kung magkagayon, siya at ang kanyang mga anak ay maghahari ng matagal sa Israel. Okay, salamat po. Yung kaninang binabasa natin, yung nangyari po, dun sa panahon ni Samuel, sa panahon pa lang ni Moises, alam na po yung mangyari. Ito po yun, mga kapatid, yung Deuteronomy. Alam na po, mga kapatid ni Yahweh, yung mangyari sa bayang Israel. Amen po, mga kapatid? Sinasabi na niya dyan, yung gagawin ng mga Israelita na hihingi po sila ng hari. Sabi nga po, pwede silang maglagay ng hari, ngunit ang ilalagay nila, hari ay yung pipiliin ni Yahweh. Ano po yung kwalifikasyon sa pagpili nila sa gusto ni Yahweh? Atin pong isa-isahin, mga kapatid. Ano yung tagubilin? Maaari kayong maglagay ng hari, ngunit ang ilalagay ninyo ay yung pipiliin ni Yahweh. Nakita po natin yan sa verse 15. Dapat ay kalahi na magmamalasakit sa bayan. Dapat kalahi. Alam niyo po yung mga kandidato minsan, kasi 6 months yung kwalifikasyon para kumandidato ka sa lugar na to, lilipat ka dun sa isang lugar na gusto mong kumandidato, titira ka ng 6 na buwan, pwede ka ng kumandidato. Pero hindi naman kalahi at sa loob ng 6 na buwan, natitira ka doon, hindi mo mapag-aralan kung ano yung mga katangian ng mga taong naroon. Amen pa?
Mayroon pang dual citizen. Dapat po, mga kapatid, kalahi, sapagkat ito ay magmamalasakit sa republika kung saan siya mamumuno. Sa gitna po ng kagipitan, ito'y maaaring iiwan. Ganun po, mga kapatid. Kapag hindi kalahi, ilalaglag ka niyan. Iiwanan ka niyan. May nakahanda na po yan na passport. Mahalaga po yung kalahi sapagkat nararamdaman niya yung kailangan, kalagayan ng kanyang pinapamunuan. Pangalawa, hindi po mahilig sa kapangyarihan. Sabi nga ni Pablo, diakonos, lingkod. Hindi mahilig sa kayamanan, hindi mahilig sa kapangyarihan. Ang mahilig po sa kapangyarihan, laging sinusupil yung kausap sapagkat gusto niyang mangyari yung kanyang gusto. Hindi po siya marunong makinig sa payo sapagkat palagi niyang gusto yung kanya ang mangyari. Laging pinapahiya yung kausap. Ganun po yung mga palatandaan na mahilig sa kapangyarihan. Hindi siya dapat mag-asawa ng marami. Bagay sa Pilipinas, isa lang naman. Baguhin natin, mga kapatid. Huwag siyang magkakaroon ng maraming kinakasama. Huwag niyo na pong ibubuto yun kapag marami siyang kinakasama. Bakit? Marami siyang tungkulin, nagagampanan. Baka unahin niya yung marami siyang kinakasama. Paano pa niya magagampanan yung tungkulin niya kung marami siyang kinakasama? Amen pa? Parang ayaw nila nun. Parang gusto niyo maraming. Malapit na pong matapos. Hindi mahilig sa kayamanan at magpayaman. Hindi dapat mahilig sa kayamanan ang namumuno sapagkat kung pipili tayo na mahilig sa kayamanan, kapag nailuklok na, mga kapatid, binibigyan natin siya ng kapangyarihan para magpayaman. Bigyan ko po kayo ng alimbawa dito po sa Jesus First. Kung hindi po ninyo alam kung paano po pinapamunuan yung salapi, mga kapatid. Bilang isang pastor, asawa ng pastor, anak ng pastor, mga kapatid, hindi binibigyan ng kapangyarihan na ikaw yung magbilang, mga kapatid. Dito sa atin, mga kapatid, iba yung tagabilang, may finance po tayo. At dito po sa atin, re-report, binabangko lahat. Hindi lang isa yung dokumento, kundi mayroon po siyang pinagbabasihan na tama ba yung dineposito? Mayroon siyang hawak na kaparehas noon, mga kapatid. Amen po? Kung mayroon kang panggagawing gastos, magre-request ka, aproban pa po ito. Ganun po tayo, mga kapatid. Dapat, ganun din po dapat sa pamahalaan. Amen? Ano pa po? Meron takot sa Diyos at nakikinig sa utos ng Diyos. Dapat may takot at nakikinig sa Diyos sapagkat paano siya makakasunod sa Diyos kung wala naman siyang takot sa Diyos. Ang sabi nila, palaging sinasabi nila, may takot po ako sa Diyos. Paano malalaman na may takot siya sa Diyos? Dapat sumusunod siya sa Diyos. Salita lang po yun, mga kapatid, kapag walang pagsunod. Hindi siya mapagmalaki sa kanyang mga kababayan, sa kanyang mga nasasakupan. Hindi siya pa mapagmalaki na binabalandran niya yung kanyang posisyon, mga kapatid. Sasabihin niya, mayor ako, may karapatan akong lumabag sa trapiko. Pagbabalandra po yon ng posisyon. Amen pa? Paano tayo susunod kung siya mismo, tagapamuno, ay ganun siya?
Amen pa? Okay ba kayo? Parang hindi na. Sige, tapusin na natin mga kapatid. Para kayo po ay gumawa na po ng kudigo. Sa ganito pong pagsuri at pagpili ng ay totoo at kailangan sa anuman ang posisyon at kampaning hinahangad ng namumuno. Kahit nga po tayo mga kapatid, sa pagpili ng mga namumuno dito po sa iglesia, ipinapasuri po ito ni Apostol Pablo ng mabuti na mapawasto yung iglesia. Kung titingnan po natin yung batayan ni Pablo kung paano susuri ng namumuno sa iglesia, doon po sa Timothy, mga kapatid. Sa unang Timothy chapter 3, 1-7. Okay, basahin na lang po ni ate kung yan po ay paraan po yan kung paano pipili ng isang mangasiwa sa iglesia. Pakibasa po ate. Totoo ang pahayag na ito. Ang sino mang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya nga, ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba at may kakayahang magturo. Hindi siya lasenggo, hindi marahas, kundi mahinahon. Hindi mahilig makipag-away at hindi maibigin sa salapi. Dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak, sapagkat paano siyang makakapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya may ayos ang sarili niyang pamilya. Kailangang siya'y matagal nang mananampalataya sapagkat kung hindi, baka siya'y maging palalo at mapahamak na gaya ng dyablo. Bukod dito, kailangang siya'y may mabuting patotoo sa paningin ng mga hindi sumasampalataya upang di siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Okay, yan po yung paraan. Yan po yung tagubilin kung paano po pipili ng mamumuno. Sana po sa atin na po sa mga gusto at yun din po yung gusto ng iglesia na mamuno, sikapin po natin yung sinasabi po, yung tagubilin po ni Pablo kay Timoteo. Sana ilapat po natin dyan yung pagpili po natin na ihalal. Okay, may pagkakataon pa naman po para magsuri. Madali na pong suriin sa panahon po natin sa ngayon. Okay, atin na pong tapusin mga kapatid. Pagdating sa halalan, ang mga pinunong iluluklok natin, kung maayos at wasto ang kaparaanan, ay ang mga pinunong ihirangin ng Diyos para sa atin sa buong panahon, ay ang kanilang panunungkulang napakahalaga po nito sa atin at sa ating mga inaanak o anak, aanakin pa at ina po. Sabi nga po ng kawikaan, kapag matuwid ang namamahala, bayan ay magsasaya, ngunit tumatangis ang bayan kung ang namumunoy ay masama. Tayo po ay mapaghinahon. Alasin po ang tabing sa mga mata at tingnan ang mga ihahalal kung papaano sila nakikita ng Panginoong Diyos. Huwag lamang pairalin ang damdamin at emosyon. Manapa ay pairalin ang isip at pagsunod. Panatag tayo sa kaalamang sumusunod tayo sa gusto ng Panginoon at ihalal natin kung sino ang nararapat. Sa gayon, anuman ang kalabasan, maaari tayong lumapit sa Kanya, manalangin at mamagitan sapagkat ginawa natin ang marapat at matuwid. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon.
Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pagkakaloob. Babasa po tayo sa Deuteronomy 8:17 hanggang 18. Sabi po doon, kaya huwag na huwag ninyong iisipin ang kayamanan ninyo'y bunga sa sariling lakas at kakayahan. Subalit, alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako at sa inyong mga ninuno. So ngayon po mga kapatid, tayo po ay dumako sa ating sama-samang pagkakaloob sa ating Panginoon bilang isang iglesia. So tandaan po natin na ang may akda po ng pagbibigay ay ang ating Panginoong Diyos. Siya po yung nagbigay at siya pa rin po yung patuloy na nagbibigay dahil po sa dakila niyang pag-ibig at pagsamba sa Kanya. Mga kapatid, ngayon po tayo po ay sama-sama at sabay-sabay na mag-alay ng ating mga kaloob at ating mga ikapo nang meron pong kagalakan sa ating mga puso. Maaari na po tayong maghulog. Sige po, ay panalangin natin. Panalangin po. Manalangin po tayo para sa mga kaloob. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, dakila ka. Salamat, Ama, sa isang linggo ninyong pag-iingat gabay sa amin, sa aming mga trabaho, sa aming mga pinagkikitaan. Maraming salamat, O Diyos, dahil patuloy niyo po kaming iningatan at ginabayan. At maging sa mga kaloob na ito, Lord, salamat sa patuloy ng pagiging tapat ng iyong mga anak at nais lamang, O God, na maibigay ang ikasampung bahagi sapagkat ito po ay hindi po sa amin, ito po ay para sa iyo. Maraming salamat, Ama, sa mga kaloob na ito at ito ay magamit lamang para sa mga pangailangan ng aming iglesia at maging para sa paghayo ng iyong mga salita. Muli, Ama, maraming salamat po. Itong lahat ay aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Meron pong mga magdadaos ng kaarawan. Wala po. At mayroon pong mga karagdagang announcement, Pastor? Awa. Okay, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Mga anak, wala kayong gift sa inyong mga nanay. Joke. Sige po, muli, Happy Mother's Day sa lahat. At nawa ay hindi lamang dito tayo masaya, kundi sa araw-araw nating mga buhay bilang mga nanay. Happy Mother's Day po sa mga nanay. Pwede ko po bang mahilingan na tumayo yung lahat ng nanay? Wala po kasi magbe-birthday, ano? Wala ding anniversary. Ayan. Tingnan niyo po yung mga ating mga magulang, ano? Sige po, pwede niyo po ba akong samahang ipanalangin natin yung ating mga nanay? Sige po, tayo manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Aming amang Diyos na makapangyarihan, Diyos na banal at mabuti,
Panginoon, kami po bilang iyong iglesia ay patuloy pong nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig sa amin. Narito po, Panginoon, sa aming kalagitnaan ng aming mga mahal na nanay ng tahanan ng iglesyang ito. Panginoon, salamat po sa kanilang pagtitiis, pagmamahal sa kanilang mga pamilyang kinabibilangan, sa lahat ng mga pagsisikap at sakripisyong kanilang binibigay upang maipadama nila yung kanilang pagmamahal sa kanilang mga pamilya. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa para sa amin. Tunay, O Diyos, na ito'y nagpapakita, Panginoon, ng iyong kabutihan sa kung paano nyo rin sila inibig, Panginoon. Gayon din ang kanilang ginagawang pagmamahal sa amin. At dalangin namin, Panginoon, sa bawat isa sa amin na tulungan niyo po kaming patuloy na sila'y pahalagaan, mahalin at pag-ingatan din, Panginoon. Dahil alam po namin, sila po ay mahalagang bahagi ng aming buhay na kayo po ang nagbigay nito, Panginoon, para sa amin. At kami, Panginoon, ay patuloy nagpapasalamat sa kanila sa lahat ng bagay na dinudulot nila sa aming mga buhay. Panginoon, dalangin po namin na patuloy niyo po silang pag-ingatan sa bawat araw ng kanilang buhay. Gabayan, Panginoon, sa kanilang mga gawain sa araw-araw, sa mga sakripisyong kanilang patuloy na ginagawa. Bigyan niyo rin po sila, Panginoon, ng malulusog ng pangangatawan at pangangailangan sa kanilang pisikal na kalusugan, Panginoon. Kayong pagpatuloy na magpala sa aming mga kapatid na ito. Gayon din, Panginoon, patuloy na bigyan ng kalakasan, Panginoon, spiritual sa kanilang magagamit, Panginoon, sa pag-aaruga sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, patuloy niyo po silang gabayan sa bawat araw at patuloy niyo rin po silang patuloy na pagpalain at gamitin, Panginoon, dito sa aming loob ng iglesia, sa mga ministering kanilang mga kinabibilangan. Kaya, Panginoon, sa mga magulang na narito, Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy po namin sila pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang papuri at pasasalamat ay para sa iyo lamang, sa nakilang pangalan, Panginoong Hesus. Amen at amen. Happy Mother's Day po. At para po sa ating pagtatapos, maaari ko po bang mahilingan ng lahat na tumayo? Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon sa ating natapos na gawain. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Aming Amang nasa langit, Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa natapos po naming gawain. Salamat, Panginoon, sa nakarang isang linggo na patuloy niyo pong iningatan ng bawat isa sa amin. Sa lahat ng mga pagpapalang, patuloy niyo pong pinagkaloob sa amin, O Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng ito, Panginoon. At sa panibagong linggong aming kakaharapin, Panginoon, ikaw ang maging kalakasan at karunungan namin. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na makapamuhay ng naayon sa iyong kalooban na nakakalugod sa iyong harapan, Panginoon. Sa gitna ng aming mga maring danasin at kaharapin sa panibagong linggong ito, sa iyo po namin, Panginoon, pinagkakatiwala. Ang gawain ng iglesyang ito, Panginoon, ay amin pong ilalapit sa iyo. Ang patuloy na mga Bible study series na niraran ng bawat tagapanguna nito. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming bigyan ng conviction, Panginoon, na patuloy na makibahagi dito sa gawain ito upang kami po'y magpalakasan at patuloy na matuto sa iyong mga katuruan. Bigyan niyo rin po ng kalakasan ng bawat isa sa amin na humahayo upang ganapin ang katungkulan, ang naisin mo, Panginoon, na maibahagi ang iyong salita. Bigyan niyo po ng kalakasan ng bawat isa sa amin, lalo tigit ang mga kapatid na patuloy na nagsisikhay at nagpapagal upang maisagawa ang mga pagtuturong ito, Panginoon. Dalangin rin po namin, Panginoon, ang bawat activities ng iglesyang ito, mga online activities, Panginoon, tulad ng prayer meeting. Dalangin po namin, Panginoon, na sa aming gawain ito ay patuloy na makibahagi ang bawat isa, Panginoon, katulad ng
pakikibahagi namin, hindi lamang po dito sa mga face-to-face gathering. Alam po namin, Panginoon, na maraming bagay na kaabalahan sa kanilang pamilya, Panginoon, maaaring sa trabaho, at ano pa mang mga bagay na binibigyan ng oras at panahon. Ngunit dalangin namin, Panginoon, kung paano po namin nabibigyan ng atensyon, pagpapahalaga ang iba pang mga bagay, lalo't higit, Panginoon, ng mga gawain katulad na ito, ay amin pong mabigyang pagpapahalaga rin, Panginoon, dahil alam po namin na ito po yung mga bagay na kailangan, na nakakalugod sa iyong harapan, at gayon din naman na nagpapalakas, Panginoon, sa aming mga pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa mga taong ginagamit mo sa prayer ministry, Panginoon. Si Kuya Vic, dalangin namin ang patuloy na pangungunan niyo po at paggabay sa kanya sa pag-aayos at pagsasagawa ng mga programa para dito, Panginoon. Gayun din sa iba't ibang pag-aaralan sa School of Workers, Panginoon, dalangin po namin ang mga estudyante na nag-aaral. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng katyagaan at patuloy silang magsikay, Panginoon, na matuto pa sa iyong mga salita. Maihanda sila, Panginoon, sa mas panibagong yugto ng kanilang pananampalataya, ang pagmiministry, Panginoon. Gabayan niyo rin po, Panginoon, mga nagtuturo at nangunguna dito, si Ate Sel, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magbigay ng karunungan sa kanila sa paghahanda ng mga aralin na ituturo sa kanila, Panginoon. Patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon, at gabayan sa mga activities na ito, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, nilalapit po namin, O Diyos, ang kani-kanyang ministeryo kinabibilangan ng bawat isa sa amin. Dalangin po namin na tulungan niyo po kaming patuloy na maging matapat at maibigay, Panginoon, yung nararapat para sa iyong paglilingkod. Kagaya, Panginoon, ng aming panalangin na kung paano kami nagbibigay ng oras at panahon sa ibang mga bagay. Lalo't higit, Panginoon, pag-ukulan namin at bigyan ng oras at panahon ng paglilingkod para sa iyo. Sapagkat alam namin, Panginoon, na hindi kami nabubuhay para dito lamang sa aming sarili, para sa mga pangangailangan lang namin sa buhay, mga material na bagay. Ngunit kailangan namin pahalagan, Panginoon, yung spiritual na bahagi ng aming pamumuhay. At alam namin, O Diyos, na ito po higit namin dapat pahalagahan sa bawat araw. Kaya dalangin namin, Panginoon, Ikaw ang patuloy na gumabay at manguna sa amin, Panginoon, sa mga gawain ito. Aming Ama, amin pong nilalapit sa iyo sa araw ng bukas, ang panahon ng pagboto, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin na makapili, Panginoon, ayon sa mga bagay na itinuro mo, Panginoon, sa araw na ito. Nawa kami, Panginoon, ay patuloy na maging matapat sa pagpili at bigyan niyo kami ng karunungan, Panginoon, kung paano namin aayusin at gagawin, Panginoon, yung tamang pagpili, Panginoon, para sa aming bansa, para sa aming bayan. Dalangin ko po na pag-ingatan niyo po ang bawat isa sa amin sa pagpunta doon sa mga presinto, Panginoon, at maisagawa po namin ng may kaisa ng lahat ng ito. At kayo po ang manguna, Panginoon, sa gawain ito dahil alam po namin na tinuturing naming banal na gawain, Panginoon, ng pagpili ng mga magiging tagapanguna namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at nawa ang aming pagpili ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa lahat ng aming panalangin, Panginoon, na nilalapit sa iyo, kami po'y nagtitiwala at umaasa na ikaw ang tutugon at gaganap, Panginoon, sa mga bagay na ito. Kaya, Panginoon, ang papuri, parangal at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang sa dakilang pangalan, Panginoong Hesus. Amen. At sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon, ang pakikipisa ng Espiritong Banal at ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tapos na po ang ating gawain, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Muli pa, mga kapatid, sama-sama tayong umawit ng pupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po na ang biyaya ng Diyos ay sapat na at higit pa sa ating buhay. Amen.
Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba, di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Biyaya ng ating Panginoon ay sapat na at higit pa. O, purihin ka, Panginoon. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumapaw. Sapat na at higit pa.
PM Kabuyao, sa pagdiriwang ng ika-26 na taon, magsisikap hanggang wakas. Hebreo Kapitulo 6, versikulo 11.